What's up mga kalangga, mga ka-insect? Hello, good evening po sa ating lahat. And welcome to our cooking show mga kalangga. Our video for today ay magluluto po tayo ngayon ng iskabetseng tulingan. So ito po yung tulingan na binili ko nung pumunta po kami sa market mga kalangga. And first thing first, ipiprito po natin itong ating mga tulingan na malalaki mga kalangga. Katamtama lang po yung kanyang laki at presko pa siya nung binili ko mga kalangga. Pero dahil nga na-ref na siya, hindi na masyadong maganda no yung kanyang texture. Pero kahit ganito masarap pa rin ito mga kalangga kapag ayusin mo lang sa pagluluto no, pagkakaluto. Bali iluluto ko po yung 1 kilo ng tulingan mga kalangga, pero hindi ko siya ilalahat na lutuing iskabetse. Magtitira po ako ng prito para po sa sinabawan na gulay naman para sa sunod na lulutuin natin no. So ayun mga kalangga, yan pong 3 na lang natira. Bali 7 po siya mga kalangga sa 1 kilo. Kung nakikita nyo po ay wala na po siyang buntot kasi nga po sabi nila ang buntot ng tulingan ay nakaka-poisonous. I don't know, pero sumunod na lang tayo no, wala namang mawawala mga kalangga. So wala na po yung mga buntot mga kalangga. So yun po yung first po yan na hango. Mali yan po yung 4 mga kalangga. Tutuloy lang natin ang pagprito sa 3 pang natira mga kalangga no. So thank you so much po sa sa aking cameraman. Sinsik po yung aking cameraman dyan mga kalangga kasi hindi na po ako gumamit ng stand kasi nung gumamit ako last time nahulog po yung cellphone at nasira po yung cellphone talaga ni Insik mga kalangga no. Kaya ayan, pinahawak ko na talaga sa kanya yung cellphone para talaga sigurado na hindi siya mahuhulog. So yan, tinakpan ko po yan ng pagkakaprito ko mga kalangga para hindi siya tumalsik yung mga mantika no. Yan po yung ating mga ingredients. Meron po tayo dyan bell pepper at saka luya, may carrots, may onion at saka bawang mga kalangga. So hindi po yan mawala ang ating napakalakas at napakasarap at napakaganda tingnan na isda. So pagkatapos mo prito ay nagpainit muna ako ng kawali mga kalangga sa kabilang pan since dalawa po yung ating burner mga kalangga nun. Thank you to Auntie Josie na bumili ng ating burner. At flex ko lang din yung ating lagayan ng oil mga kalangga. O yan, binili ko po yan sa Shopee mga kalangga. Gusto ko lang po talagang maganda tingnan yung ating kusina no. Kaya ayun, bumili po ko ng mga lagayan ng mga condiments mga kalangga no. So yan, unahin natin sa pag-isa ang ating luya. So yan, gisahin muna natin ang luya mga kalangga. Ayan no, don't mind po sa aking kawali dahil ganyan po talaga ang kanyang kulay no. Ano po kasi siya kanang daan ba. Nabili ko po siya ng yung medyo luma na kawali ba na non-stick pan pero dumidikit naman siya. Oy, hindi pala siya non-stick no. Dumidikit po talaga siya. So ayan yung bang sa Japanese bitaw mga kalangga, yun bang yung mga nagamit na nila. Dumidikit pala siya kahit magprito ako, hindi siya maganda prituhin kasi dumidikit talaga siya. So yan, ginigisa ko na po ang ating mga recados no. Inuna ko po yung ating pinaka-importante na luya, bawang tsaka sibuyas. Sinunod ko po yung bell pepper na nagpapaganda ng kulay ng ating iskabetse mga kalangga no. So yan, lang natin, i-mekos-mekos lang natin yan mga insan. So ayun, pag nakita nyo na po na medyo ma-brown na po yung ating ating mga ingredients dyan, o yung ating ginisa, ayan, lagay na po natin yung ating suka mga kalangga. Para sa akin, hindi kasi ako nagsusukat mga kalangga, parang tansya-tansya lang ba. I'm not good in kanang pagsusukat bitaw. So yung ginagawa ko ay tinatansya ko lang po yung dami at kung gaano yung kadami din yung patis. Ayan, tansya lang po talaga. Wala po kasi akong panukat mga kalangga no. At tansya lang. Una natin nilagay yung suka, tapos yung patis, and ilagay natin yung ating ketchup, yung sweet ketchup mga kalangga. Yan po yung nagpapatamis ng ating iskabetse. Yan, iskabetse. Tama ba ako ng pronunciation mga kalangga? I don't know. Correct me if I'm wrong. Iskabetse, basta sa amin, iskabetse yun. Lagyan natin ng ground black pepper. Gusto ko yung madami mga kalangga no, para talagang masarap. Gusto ko yung lasa ng black pepper mga kalangga. So yan, pagkatapos lagyan natin ng
Magic sarap, mga kalangga. Ano, optional lang naman yun. So kung may sino yung gusto. Hindi ko na po siya nilagyan ng asin kasi nga po may patis na. So, hinalo-halo ko na lang po siya para talagang ma-mix yung kanyang lasa, no? Ayan, mga kalangga. So, ayan. Naglagay din po tayo ng 2 kutsara or I don't know. Mga 2 kutsara talaga yan na brown sugar. And optional na lang din po yan, mga kalangga. Kung sino yung may gusto ng matamis na escabeche. And para po hindi talaga maluto yung or hindi ma-overcook yung ating carrots, ay hinuli ko po siya, mga kalangga. Kasi pangit po kasi sa carrots, no? Na parang ma-overcook. Tapos lagyan natin ng konting tubig. Konting-konti lang naman. Para pampatanggal ng lapot, mga kalangga, no? Yung iba hindi na po nila nilagyan ng tubig kasi gusto nila yung ano talaga, yung parang sauce na lang talaga niya. Pero parang nalalaputan pa naman ako eh. Kaya nilagyan ko na lang ng konting tubig, mga kalangga, no? So after a few minutes, kapag ganyan na yung texture, mga kalangga, hindi na po natin patatagalin at talagyan natin ang ating mga isdang tulingan na pinirito natin, mga kalangga, no? Yan, 4 lang po yung nilagay ko dyan, mga kalangga, kasi yung iba ititira ko po kasi sasabawan natin at lalagyan natin ng malunggay. Kung may makita po tayong malunggay, no? Kasi ngayon, ang malunggay natin, mga kalangga, ay namatay na po talaga siya. So yan, ginaganon-ganon lang po natin, no? Para po talagang mag-coating dun sa kanyang isda ang sauce, mga kalangga. Siguro iba-iba po tayo ng way ng pagluluto ng tulingan, mga kalangga, pero sa akin ganyan lang po talaga siya. Ayoko nung masyadong masabaw. Ayoko. Siguro yung iba gusto lang masabaw, pero gusto ko yan lang yun, mga kalangga, no? Yung ano ba? Yung thick, yung kanyang sabaw para po talagang malinamnam ba at manunuot sa isda yung lasa niya. Ayan, no? So ito pong recipe na to ay ni-request ni Insik nung kumain po tayo ng lunch yata yun. Nung kumain kami ng plain na pritong tulingan lang, tapos gusto niya nang magluto ako ng escabeche. Kaya pinagbigyan ko na, and narinig po ni Auntie Josie yun, kaya nagpabili siya ng tulingan para naman po mag-grant yung request ng ating Insik, no? So ayan, mga kalangga, nakikita nyo po yung texture ng ating tulingan ay talagang napakasarap ng tingnan. Ayan. Well done, mga kalangga. So maya-maya yan, nag-set na kami ng aming table at kumain na kaming pamilya, mga kalangga, no? So ayan, medyo malaki po kasi, mga kalangga, kaya nagputol-putol lang kami, no? Hindi ko lang siya talaga pinutol, mga kalangga, or hindi ko na siya in-slice kasi gusto ko talaga yung makikita yung ganda ng tulingan ba na buo ba na malaki. Pero hindi mo naman mauubos yun ng isang anuhan lang, no? Masyadong malalaki kasi, mga kalangga. Kaya, no, meron tayong natira dyan. And thank you sa pansit. Binigyan po tayo ni Inday Lucy ng pansit doon sa niluto nila doon sa kanilang mga kaibigan. So, binigyan po tayo ng pansit, mga kalangga. So, kain po tayo ng hapunan, mga kalangga, with napakasarap na tulingan. Tayo na si Papa, no? Nagdumili siya sa laki kasi hindi daw niya maubos. Kaya ayan. So kumain po tayo. Magsukad na kayo dyan. Magsandok na kayo dyan, mga kalangga, at sabay nyo kaming kumain, pamilya, no? Shout out time! Shout out po kay Eva Mea Gutyut, watching from Kuwait. Mega love shout out to Juaneta Pinamayor, watching from Canada, mga kalangga. Thank you so much for always watching. Happy birthday to Riza May para sa kanyang 18th birthday, mga kalangga, no? Greetings coming from Rosemary Apuya. Once again, happy 18th birthday to Riza May. Greetings coming from Rosemary Apuya. Special shout out to Jimmy Nakila. Jimmy Nakila na taga sa amin sa Pilar, Bohol. Shout out po, Sir Jimmy.
So yan po, thank you po sa inyong lahat mga kalangga, mga ka-insik sa palaging panonood. Mega mega love shout out to Auntie Josie. Mega mega love shout out to Ate Yumi Kawi, to Ma'am Rufino, Ma'am Popoy Rufino. Get well soon to Angie Cons, to Ma'am Josefina Cortez. Sa lahat po ng mga nagmamahal kay Langga and kay Insik. Tita Vivian and Ma'am Adelina Felicis Ibanez. Thank you, thank you. Thank you po sa lahat. Kain po tayo dyan. May pansit, oh. Yan, sino dyan ang gusto kumain ng pansit? So, sana po mga kalangga talaga, no? Sana wag po kayong mag-skip ng ads, mga kalangga. Please naman po. Sa mga hindi po nag-skip ng ads, thank you so much po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsuporta and patuloy po na pagmamahal kay Langga and kay Insik, kay Father, kay Inday Lucy, sa aming pamilya po mga kalangga. So, abangan nyo po pagdating ng mama ko. Siguro hindi ko po sabihin kung kailan. Basta, malapit na po siyang dumating mga kalangga. Abangan nyo po. Kung excited po kayo, ay excited din po ako sa kanya pagdating dito sa aming bukid mga kalangga. No? Para naman ma-experience niya yung bukid life. Ibang-iba po kasi ang life ng bukid mga kalangga kaysa life doon sa isla mga kalangga. No? Pareho naman at tahimik, pero ibang-iba po talaga mga kalangga. Kasi, dito makikita niya yung mga pananim, yung iba't ibang klase ng pananim, may experience yung mga ganun. Pero doon sa amin sa isla, kita mo lang po doon ay dagat talaga, bonggang dagat mga kalangga, no? Pero pareho na namang magandang tumira sa parehong lugar mga kalangga, kasi kahit saan ka naman dalhin ng panahon, no? Kung marunong kang makipagsapalaran sa buhay ay talagang makakaya mong lagpasan lahat ng mga pagsubok, char. Ano naman, ano na naman tayo dito na para naman tayong makata, no? So ulitin ko po talaga, thank you po talaga sa inyong panonood. And sa yung mga nag-comment po mga kalangga na lagyan ko daw po ng ng protection something yung ilalim ng burner, ay we did it na naman po. Ginawa na po namin yun, Insik. Nilagyan namin siya ng tabla po sa ilalim ng burner. Huwag po kayong mag-alala. Safe na safe po ang ating lutuan. And gusto ko lang din po magpasalamat kay Papa and kay Insik. Kasi sila po yung nagpanday or talagang gumawa ng ng ating upuan, mga upuan. Ng ating kusina mga kalangga. Kasi talagang ang ganda ng kusina natin, no? So, ulitin ko po mga kalangga, sa pagluluto po ng iba't ibang putahe, iba't iba po ang version natin, no? So, kung ano po yung version ninyo, yun po yun. Kung ano yung version ko, yun din po yun mga kalangga. So, hindi ko po sinasabi na sundin nyo. Binibigyan ko lang po kayo, kasi hindi naman po talaga ako, kanang, magaling talagang magluto. Hilig ko pong magluto mga kalangga, pero hindi pa talaga ako talagang magaling. Kaya po hindi ko po sinasabing sundin nyo, binibigyan ko lang po kayo ng idea kung paano mga kalangga. Pero kung gusto nyo pong sundin ang aking version or way of cooking, okay na okay po mga kalangga. Kasi masarap din naman po siya kahit pa paano, no? Nasarapan din naman po yung family ko. Sila si Insik at saka si Papa. Kaya solve na solve po tayo mga kalangga. Kaya welcome po kayong manood, and welcome po kayong sundin ang steps ng pagluluto ko mga kalangga. Napakasimple at napakasarap na recipe po talaga ang tulinga, ang escabeche. Isa po yun sa masarap na putahe na gustong ihain sa pamilya ko mga kalangga, no? Pero mas masarap pong escabechehin yung mga kalangga, yung lapu-lapu ba, or yung talagang yung katambak ba. Ang sarap po nun kasi yung kanyang unod bitaw, hindi siya matigas. Kasi yung tulingan kasi mga kalangga, kapag naprito mo na siya, tumitigas yung kanyang unod ba. Kaya yung mga sauce is mahihirapan po talaga siyang makapasok doon sa loob kapag sticky yung sauce mo. Pero kapag yung katambak or yung lapu-lapu lang yung iprito mo, maano lang kasi yung niya, ang ihabit ang unod, medyo hindi siya matigas ba kapag naluto na siya mga kalangga. Kaya madali lang pumasok doon yung mga sauce ng ating
escabeche. Pero nasa sayo po ninyo mga kalangga kung ano yung isda ang gusto nyo sa akin. Kahit ano, kahit maliliit na isda mga kalangga, basta escabeche. Depende yun sa pagluluto nyo kung anong gusto nyong luto mga kalangga, no? Kung anong gusto nyong way of escabeche. Kung gusto nyong masabaw, okay lang din. Kung gusto nyong yung gusto nyo yung thick, kagaya ng ginagawa ko, okay lang din mga kalangga. Makakaubos na kayo ng maraming kanin yan mga kalangga, no? So, ayan mga kalangga, nakikita nyo po ay talagang magana at masarap po ang aming hapunan sa gabing yan mga kalangga. Kaya kung hindi pa kayo naghapunan, kuha na kayo ng kanin at sabayan nyo kami ni Insik at ni Papa mga kalangga. Kaya habang nag-voice over po ako mga kalangga ay talagang nalalaway na naman ako. So, thank you so much ulit sa panonood ng aming video. Maraming salamat po. See you in our next video mga kalangga. From Langga and Insik Vlog. Huwag po kayong mag-skip ng ads. Please po. Thank you. I love you. Mwah.